Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-configure ang isang client PC for peer-to-peer networking. Mayroon tayong 4 na setting na kailangan i-configure para makakonect sa peer-to-peer network. Una sa services, pangalawa sa network and sharing, pangatlo sa local group policy, pang-apat, kailangan nating i-rename yung ating computer para madali nating ma-identify sa network kung alin ang computer na gusto natin i-access. Okay. So, services, ang gagawin natin ay ganito. Using your keyboard, press nyo yung Windows key plus R para mag-open ulit yung run command. Then, i-type natin yung services.msc. Dito sa services window, meron tayong 5 services na kailangan i-edit o i-configure. Una, yung UPnP device host. So, punta lang kayo doon sa services window tapos press nyo yung letter U para mapunta siya doon sa mga services na nagsisimula sa letter U kasi alphabetical order yung mga yan. Once na nakita nyo yung UPnP device host, double click nyo siya at mag-o-open yung another window. May makikita kayo dyan, startup type. Palitan nyo siya ng automatic. And then, apply. And then, okay. May times na after nyo mag-apply, mag-i-enable yung start button. So, once na nag-apply kayo, tapos nag-enable yung start button, i-start nyo muna siya bago nyo pindutin yung okay. If may error na lumabas, continue nyo lang. Tapos, i-double check nyo ulit later kung naging automatic na yung startup niya. Makikita nyo naman yan mamaya. Next naman natin hanapin na services is yung SSDP Discovery. So, pindutin nyo lang yung letter S sa keyboard para mapunta siya sa mga letter S na services. Then, double click nyo yung SSDP Discovery kapag nakita. Ganun ulit. I-set nyo yung startup type into automatic kung hindi naka-automatic pa. Then, apply. And then, kung mag-enable yung start, click nyo yung start button. Then, okay. Next natin. So, madali lang yung dalawa kasi magkasunod. Sa letter F naman, pag-press nyo ng letter F, dapat mahanap nyo yung dalawang function. Yung unang function, yung function discovery provide host. Tsaka yung function discovery resource publication. So, double click nyo lang yung makikita nyo na una. Tapos, ganun ulit yung startup type to automatic. After nung isang function, gawin nyo ulit dun sa isang function. So, dalawa lang naman yung function na makikita nyo dyan. At yung last services naman is yung TCP IP NetBIOS helper. So, press T para mapunta siya agad dun sa mga letter T services. Then, double click nyo siya. Palitan nyo yung startup type ng automatic. Then, apply. Okay. Susunod naman nating puntahan yung Network and Sharing Center. So, paano ba pumunta doon? Click nyo yung Windows icon. Tapos, Settings. Tapos, hanapin nyo yung Network and Internet. Click nyo yun. Sa bandang baba, may makikita kayong Network and Sharing Center.
So, i-click nyo siya. Mag-o-open yung panibagong window. I-click nyo naman sa bandang left side niya yung Change Advanced Sharing Settings. Pagka-click nyo, makikita nyo merong private, guest or public, saka all network sharing dyan. So, dun tayo sa private. Make sure na i-turn on nyo parehas yung nandiyan na option. Sa guest or public naman, i-turn on nyo rin yung dalawa na option. Pero pagdating dun sa all networks, i-enable nyo lang yung file sharing. Tsaka yung turn on sharing. So, anyone with network. Tapos yung sa password, i-turn off nyo. So, yun lang. Dalawang turn on sa private and guest. Tapos sa all network, i-off nyo lang yung password protecting sharing. Next naman natin gagawin yung pag-edit ng local group policy. So, paano naman yun? So, sa keyboard ulit, press nyo yung Win key plus R. Tapos type nyo gpedit.msc. So, may mag-o-open dyan na window. Yun yung local group policy editor. Maximize nyo siya para mas madali nyo makita. Then, under ng computer configuration, puntahan nyo yung administrative templates. Mag-expand yan. Pagka-expand niya, hanapin nyo naman sa baba niya yung network. Tapos, expand nyo rin. And then, hanapin nyo yung LAN workstation. Click nyo yung folder, tapos makita nyo nagbabago yung mga data niya dito sa right side. Hanapin nyo sa right side yung enable insecure guest logon. Tapos i-enable nyo siya. Then apply. Okay. Okay, so last part, ito yung iseset natin yung name ng ating computer. So, paano ba yon? So, press nyo ulit yung Win key plus R para mag-open yung run command. And then type nyo sysdm.cpl. May mag-open ngayon na window niyan after nyo i-enter. Tapos, makikita nyo meron dyan change button. I-click nyo yung change button. At may makikita kayong text box dyan. Yung computer name. So, dyan nyo ngayon ilalagay yung pangalan. For this example, ilagay natin ay client PC kasi gagawin natin client computer to na i-connect natin sa server. Tapos, press nyo lang yung OK at manghihingi yan ng restart. After ng restart, i-double check nyo yung pangalan, tapos yung mga services, tsaka yung network and sharing, pati yung group policy na inedit nyo, kung ganun pa rin. Kasi mamaya hindi nyo na-save. So, kung hindi nagawa, gawin nyo lang, tapos restart, tapos check nyo ulit kung tama na yung pagkakagawa. Ayan, mag-restart siya ng kusa. So, ayun. So, parehas lang rin naman halos yung pag-configure ng sa server. So, medyo may iba lang yung ibang itsura niya o yung interface niya. Pero same procedure lang. Kung ano yung mga services, tapos yung mga adjustment dyan, parehas lang ng setup or ng setting. So, hanggang dito na lang muna ang ating tutorial. At gagawa tayo ng isa pang tutorial para naman sa peer-to-peer configuration ng server computer.